Talaga naman po naghahamon ha. Isang bus ang inuli sa Welcome Rotonda matapos itong tangkain pumasok sa Maynila. At naroon po si Connie Sison. Connie! Yes, Igan, isa nga hong bus, no? Ang nahuli kanina lamang dito naman sa may Welcome Rotonda. Ito nga ay nagpumilit pumasok despite nga ito nga ipinatutupad na resolusyon dyan sa Maynila na bus ban. Kaya naman, ayon nga dito nga sa ating mga nakapanayam, ano, na talagang magiging masyado mahirap, ano. Eto, pupuntahan din natin ngayon si Vice Mayor Isko Moreno. Sir, pasensya na, ito po ang ating makukuha ngayon yung ibang impormasyon lang, ano, mula kay Vice Mayor. Ano hong nangyari at nakita natin nakapanghuli na tayo ng isa? Dalawa na po yan. Yung isa po nagbalak na po kanina. O yung pumasok po na yun ay hindi po kasapi ng mga bus na pinagbigyan. No? Yung mga bus companies na nakiisa sa programa ng Maynila. Ngayon kung patuloy silang papasok kahit na hindi sila inaalaw, wala kami magagawa kundi ipatupad yung mga batas sa lungsod. So, ito ho kasi ang claim naman itong mga nagpoprotesta na mga bus operators, ano, isa lamang daw itong resolusyon at hindi pagganap na ordinansa. Kung kaya't hindi sa kanila malinaw yung mga ipinapatupad nyo ngayon dahil may prangkisa naman sila. Ito, alright, ayan. Patuloy po tayo ngayon na tumatawid dito naman sa may Welcome Rotonda para sundan mismo si Vice Mayor Isko Moreno, no, na siyang personal mismong manghuhuli dito naman sa sumusubok, no, na sumuway dito sa ipinatutupad nila na resolusyon nga dyan sa Maynila. Okay, sandali lang po Vice Mayor, ano ang nakikita natin? Hindi po pwede itong ginagawa nila na to. Okay. Kita mo, sila pa matapang. Alright, ito yung nakikita natin, may mga pulis na rin na nakaharang dito, no? Arrestin nyo yan, arrestin nyo. Sige. Arrestin nyo na to, tabi nyo na yan. Isa namin na baklaran po yung biyahe. Mayor, Vice Mayor. Arrestin yan. Okay. So ngayon ito nakikita natin, ano, na may mga nagkakagulo na dito dahil may mga mangilan-ngilan na nga na mga bus na nagsasaway sa kanilang resolusyon. Excuse me. Okay, ito yung Felman Transit, mga kapuso, ano? Okay, sakit tayo. Itabi lang muna natin. Gigilid lang po. Excuse me. Sandali lang po, igilid lang po natin at nakakabala po tayo. Sandali lang po. Usasan nyo to. Pati ikaw. Yeah? Konduktor ka ba? Okay. Tatabi lang po, tatabi lang. Sandali lang po. Tabi lang, tatabi tabi. po. Okay, sa mga oras na ito, nakita natin na nakasakay na nga po si Vice Mayor Isko Moreno. Kasama pa rin syempre ang MPD, no, na patuloy po na hinuhuli itong Felman Transit kung saan nakasakay din po tayo. At sa kasalukuyan ay nagmamatigas at inaandar pa rin po itong bus na ito kahit na mismong si Vice Mayor Isko Moreno na ang pumipigil nga sa kanya. At nakikita ho natin ang emosyon ni Vice Mayor. Vice, nakikita natin medyo galit na ho kayo. Hindi naman. Gusto lang namin pakita sa kanila na hindi uubra yung sila pa matapang. Hindi naman po pwede yung may batas sa Maynila, kailangan nila sundin. Hindi tapos na yung panahon nila na pag-ari-arian sa kalye. Alright, kasi nasabi ho ng driver natin dito ay may prangkisa sila at may karapatan daw sila. Okay, pakita, they sue us. Okay. Gusto nila, magdemanda po sila. But Alright. for the meantime, we will implement our own laws within the city jurisdiction. Alright. Makisuyo lamang po. Makisuyo lamang sa inyo. Makisuyo lamang, bumaba na po kayo. Okay, sa kasalukuyan ho ay pinapababa na ni Vice Mayor yung mga pasahero nitong Felman Transit at nakikisuyo siya dito sa mga pasahero na unti-unti na rin ngang bumaba at wag nang sumakay pa dito sa nahuling transit na Felman, ano? Ano kayo? Okay. Alamin natin yung saloobin naman itong driver. Sir? Excuse me? Ano ho yung sinasabi ninyo? Nahuli ho kayo ngayon dito eh. Yung masasabi ko lang po sa inyo, ito lang po masasabi ko. Kaya ko dumiretso kami po ng baklaran dahil po yung nakalagay po sa linya namin po. Baklaran po yung biyahe namin. Saan ho yung prangkisa niya meron daw? Dito po nasa amin yung papel namin po. Hawak po ni sir yung ano namin po. So dire-diretso lang din po talagang walang sinasabi ng driver ay hindi sila talaga matitinag, ano? At ganun din ang ibang mga kasamahan niya na nakausap din natin na kanina ho ay nahuli rin at sinasabi nga na hindi sila magpapatinag. So ngayon binababa na yung mga
pasahero dito sa Thelman Bus at hindi ko pinayagan itong bus na ito mismo na tumuloy pa kahit nagmamatigas yung ating driver. Alright, so ngayon napuntahan pa rin ho natin, alamin pa rin natin ang iba pang detalye, no? But for the meantime, we have our own laws to implement and we will do it and we will show it to them. Tapos na ang pag-ahari ng mga bus company na to sa kalsada, tapos na ang pambabalasubas nila sa kalye ng lungsod ng Maynila. Kailangan sila sumunod sa regulasyon na pinatutupad ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Sir, ang sabi ho nila, resolution lang daw yan, hindi pa ordinansa, kaya wala pa raw talagang batas dito. We have a traffic code. They were invited to the public hearing. Some of them cooperated. I don't know with the others. Ano bang tinatago nila, hindi namin alam. Pero marami sa kanila ay tumupad na at nakiisa sa programa ng lungsod. Ito mga to, hindi namin maintindihan sa kanila bakit ayaw nila makiisa katulad ng iba nilang kasamahan. May ordinansa, may traffic code, may 1964 pang ordinansa at may desisyon pang Korte Suprema in Dalagman versus City of Manila. We know for a fact that the decision of the Supreme Court is to form part of the law of the land and we are implementing it. Don't push us to the limit wherein we totally ban them. We are only regulating them para na sa gano'n makapamuhay sila ng maayos, makapamuhay ang mga tagalungsod ng Maynila ng maayos. Sir, sabi sinasabay daw habang nandito kayo, papasok pa daw mas marami. Good luck. We're ready for them. Sir, anong gagawin nyo dun sa mga nahuling mga lumabag ngayon? I-impound namin sila. We will not allow them to traverse inside the city unless those buses that are allowed to traverse in the city of Manila. Sir, 700 daw sila, kaya nyo ba yun? Magsawa sila sa amin. Hanggang kailan nyo gagawin to, sir? Hanggang kailan? Hanggat gusto nila. Ito, 1-2. 1 to sawa to. So sir, talagang hindi yung kahit sinusubukan nila kayo ngayon? At least napanood nyo na, no? Napanood nyo na talagang kung gaano kababastos itong mga to. Kung gaano kawalang niya itong mga to. Kung gaano walang paggalang sa mga batas trapiko, walang galang sa tao sa pamahalaan, and we will not allow it. Sir, pupunta ba ngayon si Mayor? Parating na si Pangulong Mayor Erap. Tatanggalan daw sila ng prangkisa kung hindi susunod. It is not our problem with regard to franchise. We are not the one who's giving franchise, but we are mandated by the local government code to regulate the use of roads within the territorial jurisdiction of the City of Manila. Sir, ano ho ang saloobin ni Mayor Estrada tungkol dito? Then you will hear him. Teka lang. Andito na daw, may isa pang bus na hinuhuli pa, no? Ito naman ang patungo rin ng Baclaran. Isa na namang Thelman Transit. Pang-apat. Pang-apat na ito sa mga nahuhuli. Ayo. Ano reaction nyo, sir? Paano yan tuloy-tuloy yan sila? Walang pakialam eh, no? Wala kaming, hindi naman kami magsasawa sa kanila. Okay. So ito mga ito lahat, karamihan ng nahuli dito yung Thelman Transit, ano? Ito talagang siguradong wala itong prangkisa, no? Hindi natin malalaman. Kaya tataka nga ako sa kanila bakit ayaw nila pumasok sa terminal. Siguro may tinatago sila. Dire-diretso lang po ang panghuhuli pa rin dito naman sa may Quezon Avenue patungo pa rin sa Maynila at sinasabayan pa rin ho natin itong si Vice Mayor Isko Moreno na ngayon pa rin ay umiinit pa rin ang ulo, no, dahil nga po rin sa patuloy na pagsuway ng ilan sa mga bus drivers na una nang nagbanta na sila nga ho ay talagang susuway dito sa pinatutupad na resolusyon. Anong mga driver, no, mga bus operators, illegal daw ang ginagawa na ito dahil hindi pa naman ordinansa o batas ang naturang ipinatutupad sa Maynila, kundi isa lamang resolusyon. Hindi rin daw malinaw, ano, kung ano yung pagklase ng regulation at yun ang hinihingi sana nila na maging mas malinaw. Ano? Papaano naman ang kabuhayan nila, yan ho ang sentimento naman ng mga bus drivers na ngayon na nahuli at i-impound na itong mga naturang bus at possibly, no, ay makasuhan din dun sa mismong labanan na nila, no, ng bus operators at ng Manila City Government. Dito naman sa bus ban na ipinatutupad ngayon sa Maynila. Connie? May katanungan ba kayo dyan? Yes, kung i-impound yung bus, yung driver at conductor, ikukulong ba yan? Hindi ko marinig, ano, so far, no?
Pero sa ngayon, patuloy pa rin na nakikita natin na naririto ang mga pulis, no? Katabay syempre ng ilan pang mga MMDA personnel. Gayon din syempre ng city government ng Maynila, part sa pangunguna pa rin ni Vice Mayor Isko Moreno. At anumang oras ngayon nga ay inaasahan na mismong si dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Erap Estrada ang siyang magkakatuwang naman ni Vice Mayor Isko Moreno sa panghuhuli. No? Nakita na natin si Vice Mayor Isko Moreno kanina, emosyonal na siya, nagagalit na dahil tinawag pa nga niyang bastos ang lahat ng mga sumusuway nito sa kanila dahil hindi daw ito sumusunod sa patakaran na siyang ipinatutupad naman nila para ikaganda na rin ng Maynila. Hello, yes? Okay, Connie, maraming salamat. Abangan nyo ba't sinusubukan namin makausap dito ang LTFRB, pati na rin yung may-ari nitong Telman Transit kasi nabanggit na rin sa atin ng LTFRB na kung may prangkisa pinangahawakan, walang makakapigil dyan. Ang problema lamang sa ordinansa rin sa Luzon ng Maynila kung wala kang terminal at kinakailangan kumuha ka ng sticker para mapayagan ka na makapasok dyan sa lungsod ng Maynila.